Sino nga ba ang may karapatan na mag-interpret ng Biblia? Kung sino-sino lang ba? Kagaya ng mga umusbong na sekta na nagsasabing sila daw ang tinutukoy na iglesia sa Biblia? Mhm. Ayon nga po sa sinasabi ni Dr. Peter Kraft, na dating protestante na na-convert sa Katolisismo, hayaan ang 500 katao na mag-interpret ng mga sinulat sa Biblia ng pribado at sa lalong madaling panahon, makakahanap ka ng 500 bagong sekta na itinatag dahil sa iba't ibang interpretasyon. Now, para maintindihan po natin ng mabuti, dapat natin malaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo lamang ng iisang iglesia, Matthew 16 verse 18. At ang nag-iisang iglesia na ito ay ang haligi at suway ng katotohanan, 1 Timothy 3:15. Tama po, dahil noong 333 AD, wala pa namang tinatawag na Biblia. At kung gusto mong malaman ang katotohanan, dapat kang lumapit sa simbahan sa kanyang iglesia na itinatag. Si Kristo po at ang mga apostol ay wala pang nakitang Christian Bible sa kanilang kapanahunan. Dahil ito ay nakumpile lamang bilang iisang libro noong late 4th century. Hindi rin naman natin sinasabi na baliwala na po ang Biblia. Dahil ang katotohanan dito, ang Biblia ay produkto ng iglesia. At dapat gamitin lamang ng iglesia, hindi upang bumuo ng isang iglesia. Ang mga kaani po ng iglesyang tunay ang siyang gumawa at bumuo ng buong libro, lalong-lalo ng bagong tipan. Kaya nga po ang Biblia ay patunay lamang ng katotohanan na mula sa iglesia. Dahil imposible po na nabuo lamang ang Biblia ng sarili na nito o nahulog lamang mula sa kalangitan. Wala pong Biblia kung wala ang iglesia. At sa kasaysayan, ang nag-iisang simbahang umiiral sa panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol ay ang simbahang Iglesia Katolika. Ang simbahang ito ay umiral ng humigit kumulang 400 years bago na-compile ang mga Kristiyanong Biblia. At ang simbahang Katoliko noon ang may malaking papel sa koleksyon, pagpili, pagsasalin, at canonization ng Biblia. Now, in the early 4th century, nagpasya po ang simbahang Katoliko kung alin po ang mga aklat na magiging bahagi po ng Biblia, lalong-lalo na ang aklat ng Bagong Tipan. Ang katotohanan po dito, mayroong higit 300 na mga aklat na nakolekta. Ngunit 27 na mga aklat lamang ang pinili ng simbahan upang maging bahagi ng Bagong Tipan. Ang 27 books niyon ay dinagdag sa 46 books ng Lumang Tipan ng Septuagint. Kaya mayroon po tayong 73 books o kasulatan na tinatawag na Bible. Pagkatapos po ay dineklara ng simbahan bilang inspiradong salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng mga konseho ng Hippo at Carthage noong 393 AD at 397 AD. Sa pamamagitan po ng pagsisikap ng mga obispong Katoliko, ang Biblia ay hinati po sa mga kabanata at mga katalata para madali nating maalala ang ilang mga talata sa Biblia. Isang Katolikong inventor po ang nagpangalang Gutenberg ang nag-invento ng unang printing press at nagsimulang maglimbag ng Biblia upang hayaan ang maraming mananampalataya sa buong mundo na magbasa ng Biblia. Sad to say, 1,200 years after the Bible was made, Martin Luther revolted against the church founded by Christ and invented the Bible alone doctrine. Ang Iglesia Katolika na bumuo ng Biblia ay kinalaban nito gamit din po ang Biblia. Ito po ay humantong sa 40,000 na magkakasalungat na sektang protestante at patuloy pa rin po sa paghahati-hati hanggang ngayon. Ang lahat po ng mga sekta na ito ay itinatag lamang ng isang lalaki o babae lamang na nag-aangking kinasihan daw ng banal na espiritu at inaangkin nila na nakuha nila ang tamang interpretasyon ng Biblia. Gayunpaman, salungat po sila sa interpretasyon ng bawat isa at inatake pa nga nila ang doktrina ng bawat isa. Now, kung sinasabi nila na sila ang tama at ang kanilang paniniwala at pag-unawa sa Biblia ay tama, bakit hindi po sila nagkakaisa sa kanilang mga katuruan? Sinasabi nila na ginagabayan sila ng banal na espiritu, kaya nagtayo sila ng sarili nilang iglesia. Now, ang tanong po dito, gaano karami ang banal na espiritu ang gumagabay po sa kanila? Halata naman sigurong hindi 40,000 na espiritu dahil meron ng umusbong na more than 40,000 ng mga sekta. Ang Diyos po ay hindi Diyos ng pagkalito. Ngunit sino ba talaga po ang makakapag-interpret ng Biblia ng tama? Yan po ang malaking katanungan. Ang Biblia po ay hindi ginawa upang bigyang kahulugan ng pansarili lamang dahil ito po ay isang dokumento ng simbahan. Kaya dapat ang pag-interpret ng Biblia ay may gabay ng simbahan na siyang final authority.
Tulad na lang po halimbawa ng konstitusyon o batas. Ito po ay isang dokumentadong batas ng isang ordinaryong mamamayan o maging ang mga abogado ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon at maaaring hindi magkasundo sa isang tiyak na pagkakaunawa ng batas. Ngunit ang Korte Suprema ang may panghuling otoridad na mag-interpret nito, hindi mismo ang konstitusyon. Gayun din, ang Church Magisterium, ang final authority na magbigay ng kahulugan ng Biblia. Hindi po ang Biblia mismo ang magbigay ng kahulugan ng sarili nito. Parehong authority din ang ginawa ng Simbahang Katoliko noong nagpasya ito kung aling mga aklat ang ipapabilang sa Biblia. Kung walang simbahan na magbibigay ng kahulugan ng Biblia, ang mundo po ay magugulo dahil sa iba't ibang interpretasyon at opinyon ng mga ito. Kaya yan ang nangyayari po sa sekta ng Protestantismo simula noong itinayo ang simbahan ni Martin Luther hanggang sa nagkahati-hati na ito sa iba't ibang sekta ng Protestantismo na magkakaiba ang interpretasyon sa Biblia kaya magkakaiba rin ang doktrina. Ang Biblia po ay produkto ng tunay na simbahan. Ngunit itong mga Protestante, sekta o kultong ito ay mga produkto lamang ng nagbasa ng Biblia na may maling interpretasyon. Kaya kawawa po ang mga miyembro na naniniwala sa mga founder ng mga sekta na ito dahil sila ay mga biktima lamang ng maling pagkaunawa ng mga taong ito sa Biblia. Hindi talaga sila ang sumusunod sa Biblia. Sa halip ay sumusunod sa mga founder nila na may maling pagkaunawa sa binabasa sa Biblia. So ayan po mga curious. Sana po ay nabigyan po natin ng kalinawan kung sino ba talaga ang may final authority sa pagbibigay ng tamang interpretasyon sa nasusulat sa Biblia. At wala nga pong iba, ito po ang Iglesia Katolika. Dahil sa pamamagitan po nito, ibinigay ng ating Panginoon ang authority sa kanyang iglesia na tinatawag natin ngayong Church Magisterium. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko Katoliko, maging isang tunay na Katoliko, maging isang matatag na Katoliko sa salita at sa gawa. At maaari rin po natin itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic t-shirt na available na po para sa inyo. Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Mayong hapon, brothers and sisters. Ako gali si Sister Maria Gemma Pastrana from Pasig City, kag isa man ka membro sang Flock of the Divine Mercy. Kag nagapasalamat gid ako sa subong hapon nga nakita ko si Brother Dennis sa personal nga kung sa diin nalipay gid ako sa mga nabatian ko kay kasi nga paagi natudloan kita kung paano kita magkakabuhi suno sa kapubuton sa mahal nga Dios. Kag ginatudloan man niya kita nga paglikaw kita sa mga pagpakasala kag madamo gid kita mga brothers and sisters may makuha kag tutukan lang naton ang pag-upod sa link ni Brother Dennis nga iya sang Curious Catholic Ministry kagabay pa nga sa inyo nga pagpamati igakabuhi gid naton ina agud makalikaw kita sa pagpakasala kag maangkon